Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Pisces. Lola Baby po nagpapakilala. Yan ha. So, bibigyan ko po kayo ng reading ha. Ito pong reading na ito is para po sa Monday, 22. Okay? Yan. 22 to 29. So, let's see the energies. Yan ha. Ito bagang tanong lang natin dahil pumasok lang sa isip ko ha. Okay? Ito bang mga Pisces na ito is matatagpuan nila ang kanilang true love? Yan, soulmate. Yan, makakapag-asawa ba sila kahit sabihin na natin huli na sila sa biyahe? Let's see. The energy. Mukha naman. Ibig sabihin nito, wala sa edad, 'di ba? Yan, kung talagang makakapag-asawa ka, 'di ba? Total kayo naman is mukha naman kahit may mga edad kayo, hindi kayo natanda kasi mapangalaga kayo sa katawan ninyo, 'di ba? Yan. So, nakikita narito yung tinatawag na the high priestess, 'di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na very, very feminine kayo, di ba? So, nakikita dito, very, very develop ang inyong intuition. Very, very intuitive na tao kayo, di ba? Yan. So, titingnan lang natin, dahil itong the high priestess na ito is tinatawag na, ano ito? It's about your masyado kayong feminine, di ba? Okay. So, narito ang tinatawag na the hermit, di ba? Okay. So, ano nakikita ko? Either, sabihin na nating, yan ha? Hindi, pwede ba sabihin in the right time? Kasi meron ditong tinatawag mga may edad na, di ba? There is a chance, kasi narito naman siya, di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, huli man daw at magaling, may ahahabol din. Aray ko po. Tingnan nga natin. Yan ha. Saan pa itong, tingnan lang natin, aside sa pag-aasawa, saan pa ito, di ba? So, meron dito tinatawag number 4. So, ito yung tinatawag the moon, di ba? So, ito yung tinatawag na the Aquarius. Okay? Yan. So, ang nakikita ko dito kung di ka man makapag-asawa, it's more about baka magkaibigan na lang kayo. Aray ko. Diba? Yan, oh. Okay? Yan. Baka magkaibigan na lang kayo. Let's say, sabihin na nating best friend forever. Yun lang ang nakikita ko, ha? Okay. So, nakikita ko dito yung tinatawag na, kasi ito the hermit, diba? It's more about expose, mingle. Kasi most of the time, parang ang nakikita ko dito, nasa loob lang kayo ng bahay, di ba? So, ibig sabihin nito, go out, di ba? Make friends, makipagsosyalan kayo, di ba? Attend party. There is a possibility doon mo makikita. Diba? Bawa sabihin natin, true friends, di ba? Through organization, maaring sa clubs, di ba? Halimbawa, sabi natin sa mga cafe, di ba? Halimbawa, kasama mo mga friends mo. Doon mo, halimbawa, sabi natin, nagpunta kayo sa Hard Rock Cafe, okay? Okay, nagpunta kayo sa concert, doon mo mamimit, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, napaka-homebody kasi ninyo, di ba? Yan. Napaka-homebody ninyo. So, ibig sabihin nito, kahit paanong ganda mo, di ba? Kung hindi ka naman nasisilayan, kung hindi nasisilayan ang ganda mo, sayang, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, go out, yan ha. There is a chance, yan ha. So, ibig sabihin nito, age has no, wala ito sa edad, di ba?
So, let's see. Doon lang ha. Okay. Tingnan naman natin ang tarot ninyo. Saan tayo dadali ng inyong tarot? La 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 put put taran tatantan tantaran tantaran taran tatan tan. Napaka maalagain nyo sa katawan ninyo, 'di ba? Yan. So narito ang tinatawag na Nine of Cups. Okay? There is no place like home. Napaka-homebody ninyo. Ayan o, there is no place like home. Diba? It's like dito nagagawa mong gusto mo. Diba? It's like nagdedek-dek ka ng sibuyas, ng bawang, gumagawa ka ng adobo. Diba? At home na at home ka. Okay? Maaring may mga rituals kayo. Diba? La la la. So, for some of you, maaring ito yung tinatawag galing kayo sa mga past relationship, di ba? So, maybe sabihin na natin, you prefer na mag-isa na lang kayo, di ba? Yan. Mari nakikita ko dito, marami kayong mga pinagdaan ng hirap, di ba? Yan. Na relationship sa buhay ninyo. Be it family, marriage, di ba? At work, di ba? Yan. So, nakikita dito yung tinatawag, you're so very unbothered. Unbothered kayo, di ba? Let's see. It's like you do not know what's going on outside, di ba? It's like wala akong pakialam. Di ba? Yan. So, maaring for some of you here is tinatawag na they are doing prayers, di ba? Baka nagdadasal kayo palagi, nagyo-yoga, nagme-meditate, di ba? Or sabihin na natin, you are reading books, di ba? You are on your own. Unbothered kayo, di ba? It's like meron kayong sariling mundo. Kaya dito ibig sabihin, halika! Halika! Sama ka sa amin! Yan ha. So, naririto ang tinatawag na the Four of Wands. Okay? Ibig sabihin nito, yung tinatawag, kung naghahanap ka, maaring, kasi meron ditong the Four of Wands. Okay? So, ang ibig sabihin ng the Four of Wands is yung tinatawag, maaring jojoin ka, you will be invited to a wedding party, baptismal party, okay? Kung ano man ito, yun lang ang nakikita ko, 'di ba? It's like pag-iisang dibdib, 'di ba? Maaring sabihin na natin doon mo siya makikilala. Pero meron ditong tinatawag pag-iisang dibdib, meron talagang ikakasal, di ba? So, mawi-witness ito ng tinatawag na mga friends, di ba? Public. Yan ha. Maraming tao. Baka ito'y ikakasal sa, yan no, kita mo. Baka ang mga tinatawag na abay niya is mga kaibigan niya, ang best friend niya, ang abay niya, di ba? Best friend niya. Okay? Baka gagawin kayong abay. Gagawin kayong abay? Sige. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na natapos na din ang kalbaryo mo sa buhay. Diba? Yan. Maaaring kalbaryo mo sa pag-aasawa, tapos na. Diba? Ang kalbaryo mo sa pagpapalaki ng mga anak, tapos na. Ang kalbaryo mo sa pag-aalaga ng magulang, matatapos na. Diba? So, ibig sabihin nito, baka kaya hindi ka nakapag-asawa dahil may kalbaryo ka. Yung kalbaryo mo is coming to an end, 'di ba? Yan, matatapos na rin ang kalbaryo mo. Mare,
Kaya ibig sabihin nito, tinatawag na huwag ka nang mangarap, lumabas ka na. Diba? Mingle, mingle. Hihi! So, yan ha. Ibig sabihin nito, yung tinatawag na, teka muna, masyado kang absorb dito. Yan ha, okay? So, nakikita dito, it's about your, naghihintay ka ba na, abay, tama, okay? Naghihintay ka, di ba? Naghihintay ka ng Romeo, Juliet darating sa buhay mo. Yan. Di ba? Yan. Ibig sabihin nito, hindi ito darating sa iyo kung ikaw is naroon lang sa loob ng bahay. Di ba? Yan, no? Kasi tumapat sa tinatawag the high priestess. Diba? Yan. So, ibig sabihin nito, kahit pa kayo maghintay ng ano't hindi naman nakikita ang iyong kagandahan, diba? Hindi naka-expose, wala rin. Diba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na whatever is this, yan ha, it's more about tinatawag na maybe you are planning, it's about planning your future, diba? For your future. Maybe you are planning for your tinatawag next relationship na this time sana yung relationship mo is tinatawag na soulmate na kayo. Hindi pahirap sa buhay mo. Okay? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag prepare yourself. Yan. Let me see. Prepare yourself. Why? Maybe ito yung tinatawag, madidiscovered ka na. Baka madidiscovered ka na. Diba? Yan, no? So, ibig sabihin nito, magbabago ang landas ng buhay mo. Okay? Yan, no? Diba? Kita mo. Prepare yourself for a new relationship. Okay, naive. You're so naive, diba? You're so dreaming. Yan, dreamy. Palagi kayong dreamy. Yan, it's like palagi kang nasa ulap, diba? Siguro, kaya ka nasa ulap, you are imagining na sana ganito ang wedding mo. Sana ganito ang mapangasawa mo, 'di ba? Sana makapag-asawa ka uli, 'di ba? Sana all. 'Di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na sana, 'di ba? Kung nasa crossroad kayo, 'di ba? Hindi ka makapagdesisyon. Yan. Di ibig sabihin nito, yan ha, matapos na ito, mabigyan mo na ng tuldok, di ba? Yan. Wag kayong, kasi narito, di ba? Yan. Wag kayo yung tinatawag na magre-risk, okay? Kasi pag sinabi mong the fool, taking risk, okay? Iwasan yung mag-take risk, okay? Yan. Kasi baka, I don't know, di ba? Kasi baka ito'y maulit, di ba? It's like, narito ka na sa tinatawag luwalhati, di ba? Nakakalas ka na, nawala na ang burdens mo. So, ibig sabihin nito, stop taking a risk, di ba? Yan. Okay? Yan. So, that's what I see for you, okay? Huwag kayong susugal. Huwag. Okay, at dito yung tinatawag na kung may mga manliligaw kayo, di ba? Ibig sabihin nito, yung tinatawag na kapain mo. Yan ha. Kaya dito kita mo. Yan ha. Nakataklob ang mata mo. Kapain mo, sino ba talaga sa kanilang karapat-dapat para sa iyong pag-ibig, di ba? Especially, sabihin na nating kikilalanin mo yung the members of the family, di ba? Okay. Let's say,
Yan ha. Kaya dito nakikita, 'di ba? It's about your five senses. Kilalanin mong maigi kung ka-soulmate mo rin yung kanilang tinatawag na relatives, in-laws, 'di ba? Yan. So, kung halimbawa meron kang manliligaw, 'di ba? Ibig sabihin nito, tinatawag na huwag ka munang gagawa ng tinatawag closure, 'di ba? Kung halimbawa may manliligaw 1, 2, 3, piliin mong maigi, 'di ba? Kilalanin mo rin, okay? Yung tinatawag family, the backgrounds, anong klase ang pagkatao niya, 'di ba? Yan. Kumbaga dito yung tinatawag pag-isipan mo, 'di ba? Give time, okay? Kung sino talaga ang may puwang. Okay? Yan. May puwang sa puso mo. Kasi ito'y tinatawag everlasting 'di ba? Everlasting ito. Yan kaya lumabas ang iyong tinatawag strength, 'di ba? Yan Once pumasok ka sa loob, 'di ba? It's like para kang umakyat sa ring ng boxing ring, 'di ba? It's like pareho na kayo naka-gloves. Yan. Yan, pareho na kayo naka-gloves. Ibig sabihin, matibay, 'di ba? Kaya mo ba ang bugbog? Kaya mo ba ang ano? Kung kaya dito, you're always hoping, 'di ba? Once you get out, ibig sabihin nito, once you get out na, 'di ba? You are hoping kasi dito kumbaga tapos na, 'di ba? Matatapos ang kalbaryo mo. Okay? So, what I see for you, kung papasok kayo sa bagong relationship, 'di ba? Ibig sabihin nito yung tinatawag, wag kang magko-commit, okay? Huwag kang magko-commit. Yan ha. Kilalanin mong maigi ang mga tinatawag siya, okay? Pati yung mga taong related sa kanya. Like the parents, the siblings, the relatives, di ba? The friends, their friends, di ba? Kilalanin mong maigi, okay? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, kasi it's like, mahilig kayong mag-take a risk, di ba? Yan, no? Kasi, pag sinabi mong the fool, they always take a risk. Ano nangyayari once they take a risk, di ba? Sometimes, yung tinatawag na merong mga burdens, di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag kung gusto mo ng healthy relationship, yan. Ibig sabihin nito, go out, 'di ba? Mix ka sa mga tao, sa friends, sa society. If there's a wedding, okay, you go, 'di ba? If they invite you to go to a wedding, go, expose yourself, 'di ba? At huwag kang magre-risk. Once meron kang natipuhan, 'di ba? Ibig sabihin nito, yan ha. Tinatawag na huwag ka munang kukumit. Okay? Pag-aralan mong mabuti. Yan ha. Anong klase, ano ang background nila, klase ng pagkatao. Thank you very much.